Po, mga kabes, sasagutin lang natin yung isang tanong ng kabest friend natin. Kasi nag-comment siya, ito yung comment niya. Babasahin ko lang po at gusto ko lang sagutin itong comment niya. Ano po. Okay sana sir, pero dapat nilinaw ninyo o nilinaw mo rin kung anong acid solution ang ginamit mo kasi meron pang 14, 18, 22, 24. K, ano po? Acid solution. Yun yung sabi niya dito mga kabes. Alam niyo po sir, yung pag-uri kasi ng ginto, isa lang yung talagang ginagamit ng pag-uri ng ginto. Yun yung nitric acid. Ito po, nitric acid po. In-order ko talaga to, nitric acid. Yan po yung gamit sa mga pawn shop, yun ang mga nagbabayan sell. Yung acid na yan, nitric acid, dun po kasi malalaman kung anong kilatis. Kahit kung mula sa 9K, 10K, 14, nag-16K, 18, hanggang 24K, doon na po natin nalalaman kung anong kilatis siya. Iisa lang po ang acid na ginagamit sa pag-uri ng ginto. Yun po yung time na pag kinikis-kis, no, nilagyan ng asido at nilagyan ng abo or ng ash, doon po nalalaman kung anong kilatis ng isang ginto. Isang jewelry, ano po. Pero ho, yung mga ginagamit kasi ng mga, marami kasing na sa mga, kung yung paano malaman ng isang ginto. Yung sinasabi lang ginagamit ng muriatic acid, kung ano-anong acid ang ginagamit. Minsan, iba hindi naman acid ang ginagamit. May iba gumagamit ng mga toothpaste o kung ano-ano pa ho. Yung sinasabi na doon, tama naman ho yun para malaman ginto. Pero hindi nyo po malalaman kung anong kilatis ng ginto. Kahit anong gumagamit ka ng muriatic acid, gagamit ka ng toothpaste, gagamit ka ng sinasabi ng yung calamansi, pag hindi daw nag-fade ay tunay na ginto, Ingat po kayo sa ganyan, wag niyo hindi ko naman sinasabing mali yung tinuturo nila, pero ingat lang po kayo sa ganyan dahil hindi po lahat ng pag hindi na ginto pag ginto hindi nag-react, sabi nila hindi nag-react. So walang reaction. Totoo naman 'yan, walang reaction pag ginto ho. Pero may ibang metal na hindi nag-react sa acid test o ano-anong test na ginagawa nila mga kabes. Kaya ingat po kayo sa ganung pagtetest. Tanong din sa atin, paano kung walang tatak pero hindi naman nag-fade o nangitim kahit lagyan ng acid? Alam mo, sir, si pangalan to, wala mong pangalan nakalagay. Alam po, yung sinasabi na paano kung walang tatak, hindi naman nag-fade pag nilagyan ng nag-fade o nilagyan ng kapag nilagyan ng acid na hindi naman siya nag-fade. Hindi po lahat ng metal, ibang metal pa na hindi nag-react sa acid o sa mga muriatic acid, kung anong acid ang tinetest, kahit yung mga nitric acid na ginagamit sa mga pawn shop or sa mga nagbabayan sila, nag-uuri ng ginto, doon kasi nalalaman pag nilalagyan ng ash, hindi po lahat nag-react kasi meron kasing ibang metal bukod dun sa ginto na hindi nag-react. Katulad po halimbawa yung stainless, yung stainless ho kasi, sabi nila ang stainless daw hindi raw namamagnet. May nagsabi naman na namamagnet daw. Parehong tama yun. May stainless na namamagnet, mayroong stainless na hindi namamagnet. Mayroong kasing non-magnetic at mayroong magnetic na stainless. May ginagamit sa jewelry na mga non-magnetic po na stainless po. Meron naman gumagamit ng magnetic stainless po na sa jewelry, Kaya pag minamagnet mo, madaling ma-detect yung kahit stainless siya pero mga magnetic na stainless mo, madali siyang malalaman na fake or stainless dahil namamagnet siya. Pero kapag yung mga tulad ng non-magnetic po na stainless, pag minamagnet mo, hindi namang nag-react sa magnet yun, hindi namamagnet yun dahil non-magnetic nga po. Ngayon, ang mangyari dyan, pwede kayo madaya dyan. Pwede niyong isipin ninyo na white gold yun. Kasi hindi naman namamagnet. Pag nilalagay niyo pa ng asido, kahit anong klaseng asido ilalagay niyo, kahit yung mga nitric acid na ginagamit na talaga sa mga pawn shop, o sa pag-uri ng isang ginto, hindi po nag-react ang non-magnetic po, yung mga stainless po, hindi po nag-react talaga yan
sa asido ho. Ano ho, kaya pag mangyayari dyan, kapag isipin ninyo, pag hindi nag-fade, baka isipin nyo ginto na, baka isipin nyo white gold na, baka madadaya kayo. Alam niyo man, maraming ho, sa tagal ko sa pag-uri ng ginto, maraming mga fakers na gumagawa talaga ng fake, gumagawa ng paraan para makapandaya. Tulad ng mga stainless po, lalagay sila ng tatakan nila ng naka-encounter ako sa mga ganyan, lalagay nila ng WG, ano, ibig sabihin white gold. Ano ho, minsan lalagyan lang ng 750. Ano ho, kaya mangyayari doon, yung pala non-magnetic na stainless, maiisipin ninyo na gold yon. Ano ho, ang tulad ng silver naman, pag minamagnet mo, hindi naman talaga nag-react yun. Sa magnet, ano ho, pero pag nilagyan mo ng acido yon, kahit nyo minsan zone rocks lang, nangitim na. So, madali lang ma-detect yun. But sana kung yung ang pag tinitest mong white metal katulad ng palladium o yung mga platinum ho, talagang nag-react yan at saka hindi po namamagnet yan, mga yan. No? Paano kung makachempo kayo yung mga inaasahan mo lagi? Kasi sabi ng iba nga, pag nag-fade daw ay fake, no? Pag hindi nag-fade ay tunay na gold or gold na. Ingat po kasi ganyan mga ka-best friend kasi may mga tinatawag din na yung mga gold-plated, makapal yung mga pagkatubog ng ginto, yung mga gold field, ano po. Kaya nga sa pawn shop, gumagamit sila ng sandpaper. Kinikis-kis nila yung jewelry at yung pinagkikis-kis nila, ginagawa pa nila, sinisilip pa sa loob lens yan, tinitingnan pa yung pinagkikis-kisan nila kung ano yung nagbabago ba ang nasa ilalim, ano, tapos papatakan or lalagay pa nila o ikikis-kis pa uli nila dun sa may black stone mga kabest. Kaya dun nila na-sure kung yung ilalim ay gold o hindi. Dahil ginagamitan na ng sandpaper. Kaya ingat po kayo mga kabest sa mga ganyan. Sa huwag niyong masyadong isipin, may tatak man o wala, kahit may tatak yan, huwag niyong isipin na pag hindi nag-fade ay gold na agad. Ingat po kayo sa ganyan din. Marami hong manluloko ngayon, marami na hong dadaya ngayon, no? Yung mga fake, lalagyan nila ng mga tatak. Tapos, yung pala gold-plated or gold-filled siya. Kaya pag pataka mo ng asido, walang reaction, hindi nag-react yun. Pag kinilatis mo pa, may kilatis pa. Ano ho? Pero fake pala ang pinakailalim yun nung jewelry na yun, mga kabest. Kaya ingat po kayo sa mga ganyan. Mas maigi, bago nyo bilhin ng isang item, pasuri nyo muna. Ipauri mo muna sa isang pawn shop or kung may kakilala o kayo, patingnan nyo muna sa mga mas nakakalam sa pagdating sa mga jewelry. Ano po mga kabest? Kaya ayun na po muna, gusto ko lang muna i-share sa inyo. Ingat lang po kayo mga kabest friend, no? Papasalamat ako sa inyo. Salamat po ng marami sa patuloy niyo pagsubaybay, sa pagsuporta niyo mga kabest friend. Hanggang sa muli po mga kabest. Bye-bye mga kabest friend.